Ngayong araw na ito, expect the unexpected. Day 41 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Sanyuliwet. Samahan nyo kami sa mga simpleng goals namin today. Kahit kinagabihan, may naging abala na hindi namin inaasahan. Short break muna tayo from work ngayong umaga at dalawa lang talaga ang gusto naming ma-achieve today. Mapalaundry yung mga damit namin na ilang araw nang nakatambak at makapag-exercise kaming dalawa. Pero alam nyo ba yung pinaka-unexpected? Si ate sa laundry shop, nung nakita akong nagre-record, sabi niya, follower daw namin ang asawa niya. Nagulat kami kasi hindi namin ine-expect na umaabot pala yung videos namin sa ganung paraan. Kwento pa niya kay wife dahil daw sa panonood ni husband, nagsimula silang maglista ng expenses nila kahit paunti-unti. At doon talaga namin na-realize ang sarap pala sa pakiramdam kapag yung simpleng content mo may natutulungan ding kapwa. Sabi ko pa nga kay ate, sama kita sa vlog namin para makita to ng husband mo. Kay kuya naman, shoutout sa'yo dahil unti-unti mo nang sinisimulan yung pagbabudget nyo. At kung may natutunan din kayo kahit konti sa journey namin, sobrang na-appreciate namin yun. Pag uwi sa bahay bago mag-workout, napaisip tuloy ako. Kaya pala ginawa ko yung logo naming mag-asawa kagabi. Iniisip ko na nga, magpa-print ng stickers para sa motor ko. Sa tingin nyo, alin mas maganda? Kaliwa o kanan? Kanan o kaliwa? Tulungan nyo naman kami mag-decide kasi para sa amin, parehas maganda. After workout, akala namin tapos na yung goals namin today. Pero kinagabihan, biglang dumami yung gamo-gamo sa bahay. Ayun na nga, lumabas yung teamwork naming dalawa. May nagwawalis, may nag-aayos ng gamit. Basta parehas kaming kumikilos para lang maging maayos uli yung bahay. Tapos habang pinipicturan ko yung gamo-gamo, pag upo ko, biglang napunit yung shorts ko. Short ko pa naman to na halos 15 anyos na sa akin. Nakakaiyak talaga. Since ako, bihira lang bumili ng bagong shorts. Pero si wife, tawang-tawa. At sabi niya, i-give up ko na raw kasi puro punit na. At sa dulo ng araw, naisip namin yung lesson for today. Sa pag-abot ng goals, hindi mo kailangan manlamang ng iba. Mas maganda pa rin yung sabay-sabay kayong umaangat. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 41 pa lang, tuloy-tuloy na to. Hindi ka dapat magmukhang mahirap para lang masabing frugal ka. Day 42 of being frugal to reach 1 million peso savings sa Sanyuliwet. Balik lang tayo kinagabihan. Since darating yung truck ng basura, nilagay na nga pala ni wife sa labas yung mga itatapon namin. And then, nung umaga, habang nagwo-work at nakapagpahinga saglit, napa-open ako ng laptop ko para basahin yung mga comments nyo sa videos namin. Sa totoo lang, sobrang nakakataba ng puso kapag may nagsasabing nakaka-relate sila o may natututunan kahit simpleng budgeting lang o paglista ng expenses. At kung isa kayo doon, thank you talaga. Pagising ni wife, kumain lang kami ng tanghalian. Tapos tuloy na ulit sa pag-aayos ng gamit namin. May mga bagay na kailangan i-keep at may mga bagay na kailangan i-let go. Doon namin na-realize na ganun din pala sa adulting. Hindi lahat hawak mo, hindi lahat kaya mong sabayan. Minsan, kailangan mo ring mag-focus sa mga bagay na talagang importante sa goals mo. Katulad nitong sabon. Gusto ko na sana siyang i-let go kahapon, kaso ayaw pa ni wife. Pero today, may dumating ding mas bago at mas mabango. Kaya mukhang officially, retired na yung sabon ko. At dito na namin napag-usapan yung isang malaking realization. Hindi mo kailangan magmukhang kawawa para lang masabing matipid ka. Pwede ka namang disiplinado sa pera habang ini-enjoy mo pa rin yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Kung mainit, pwede namang mag-aircon. Kung passion mo content creation, pwede ka namang bumili ng quality na camera basta hindi lang lalagpas sa budget mo. Kung mahilig ka sa motor, pwede kang bumili ng gusto mong style basta fulfill kung para saan siya para sa'yo. At kung may cravings ka naman minsan, okay lang din naman. Siguro ang importante lang, hindi ka gumagastos para magpa-impress, kundi para talaga sa fulfillment mo. At align pa rin ito sa goals mo. Kasi para sa amin, ang totoong frugality, hindi yung pinipigilan mo yung sarili mo habang buhay, kundi marunong kang maghintay, mag-prioritize at gumastos ng may purpose. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 42 pa lang, tuloy-tuloy na to. Financial lessons na mabuti na lang natutunan namin bago mag-asawa. At kung may asawa ka na, kaya nyo pa rin itong simulan ngayon. Day 43 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Sanliwed. Kinagabihan bago mag day 43, nag-ask sa akin si wife. Anong pinapaluto mo? Pansit Canton. Kaya samahan nyo ko.
gumawa ng pansit canton. Pero while pine-prepare ko ito, tara, pag-usapan na natin yung financial lessons na mabuti na lang natutunan namin bago mag-asawa. Una naming natutunan, hindi sapat na mabait, sweet, o hardworking ang partner mo. Importante rin malaman kung paano siya humawak ng pera kasi eventually, hindi lang puso nyo ang magsasama, pati habits, mindset, at spending decisions nyo rin. Pangalawa, mahalagang pag-usapan ng future bago magpakasal. Hindi pwedeng puro bahala na. Hindi kailangan perfect ang plano, pero dapat may direksyon kayo pareho bago magsama at magpakasal. Pangatlo, sobrang importante ng ipon habang single pa. Kasi pag married ka na, ibang level na yung responsibilities, bills, groceries, emergencies, at iba pa para sa future nyo. Kaya malaking tulong talaga kapag may na-build ka ng habits at savings bago pa dumating doon. Bago tayo pumunta sa pang-apat, dito nga nakatulog ako. At pagising ko, grabe si wife. Inorganize, nilinis niya na yung mga kailangan niyang linisin bago pumasok. At ako naman, gumawa rin ng task ko. Balik tayo sa pang-apat. Hindi mawawala ang disagreements tungkol sa pera. May isang mas saver sa ganitong bagay, may isang mas giver o spender naman sa ganitong bagay. Pero ang importante, na pag-uusapan nyo ng maayos. Kasi maraming relasyon, hindi dahil sa walang pera nasisira, kundi dahil walang communication tungkol sa pera. At panghuli, ito, gasgas na. Ang budgeting talaga. Hindi man kayo sanay sa una, pero dapat alam mo saan napupunta yung kinikita mo. Kasi habang lumalaki yung income, kadalasan mas lumalaki rin yung responsibilities. Kaya maganda, matutunan nyo siya i-handle talaga. At sa totoo lang, hindi naman namin ito sinasabi dahil experts kami. Ito lang talaga yung gusto namin i-share sa inyo para maging aware kayo. Para kung sakaling dumating yung mga ganitong challenges, may magagawa kayo. Kagaya nyo, mga normal lang din kaming Pilipino na natututo habang nagkakamali, nag-a-adjust at nangangarap as well para sa mas peaceful na future. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 43 pa lang, tuloy-tuloy na to. Today, parang ang bilis sana naming maaabot yung 1 million savings goal. Day 44 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Pero bago ko ikwento yan, umaga pa lang, nag-video call muna kami sa family namin. Dahil tumawag yung mga bulilit kong pamangkin. Nakakamiss din talaga. At sana soon makabisita uli sila dito sa Pilipinas. Habang kausap ko yung mga bata akong pamangkin, may naisip ako. Parang ganun din ang journey sa pera. May mga bata pa lang. Ibig sabihin, may mga nagsisimula pa lang mag-ipon, may nag-aaral pa lang mag-budget, at meron ding paunti-unti nang umaabot sa goals nila. Kaya today, sabi ko nga, parang ang bilis sana namin maaabot yung 1 million savings goal kung papatol lang kami sa mga ganitong offers. Kakalungkot isipin na maraming gustong sirain ang thinking natin sa pera. Akala nila madaling pera lang yung habol natin sa pamamagitan ng pag-promote ng mga online na masasamang bisyo. Para sa amin, malaking no talaga yan. Okay lang naman kahit hindi pa namin agad maabot yung savings goal namin. Basta hindi kami nagpo-promote ng mga bagay na pwedeng makasira ng buhay ng ibang tao. Nagsimula kami gumawa ng content hindi para magyabang ng pera, kundi ang pera, stewardship yan. Kapag may resources kang natanggap, iingatan mo, palalaguin mo, at gagamitin mo sa tama. Sa totoo lang, dati gusto rin namin yung mabilisang kita. Yung parang isang iglap lang tapos ang laki agad. Pero habang tumatanda kami, mas na-realize namin mas masarap pa rin yung perang pinaghihirapan mo talaga. And imagine, ginagawa namin lahat ng delayed gratification at pagtitipid tapos ibabagsak lang namin sa maling paraan. Nako, hindi talaga pwede. Galing din naman kami pareho ni wives sa sobrang simpleng buhay. Sabi ko nga kay wives, kung babalik man kami sa puro itlog lang yung ulam, minsan sobrang tipid, okay lang naman. Basta marangal at peaceful yung buhay namin. Kaya para sa amin, mas worth it talaga yung goals, lalo na sa finances, na naabot mo through hard work, consistency, at tamang values. Sabi nga sa Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. At sa huli, tiwala naman ako, nalalaki pa yung kita namin, lalaki pa yung savings, lalaki pa yung investments naming mag-asawa. At maabot din namin yung goals namin in time. Mas gusto ko rin, personally, bilang husband, na balang araw masasabi ni wife na, yan si Rigo, asawa ko yan. Proud ako dyan kasi masipag, consistent, at marunong dumiskarte sa tamang paraan.
Hindi yung ayan, stress ngayon kasi taya ng taya, diba? Sobrang layo ng difference. Kaya isip-isip din talaga mabuti. Kaya kung today may iwan ako sa inyo, huwag kayong magbisyo ng ganyan. Lalo na kung may pamilya na kayo. Kasi kahit yumaman ka man dyan, I am 100% sure magiging empty pa rin yung buhay mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 44 pa lang, tuloy-tuloy na to. Habang andito kami sa journey na to, sa totoo lang, parang nawawalan na kami ng mga kaibigan. Day 45 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa San Newlywed. Simula ng araw, church day muna ulit. At after ng church, sobrang natuwa ako kasi sabi ni mama, ititreat niya raw ako. Natuwa talaga yung puso ko doon kasi alam naman niyang kaya ko na. Pero minsan, kahit tumatanda ka na, may paraan pa rin ng magulang para iparamdam sa anak na mahal ka pa rin nila. At para sa akin, isa yun sa pinaka-pure na pagmamahal. Tapos, ito naman yung tita kong naiinis ako. Pero hindi yung inis na alam nyo. Ito yung inis na may pagmamahal at lambing. Saglit lang siyang umalis, tapos pagbalik, may dala ng cake para sa akin. Alam ko naman na sila ni mama, wala nang active income, kaya ayoko na talaga silang gumagastos. Pero sabi niya, gift niya raw yun sa akin. Kaya salamat po tita. Hindi lang dahil sa cake, kundi dahil nung bata pa ako, halos naging pangalawang magulang na rin kita. At may kikwento pa ako. Balik muna tayo kahapon. Since bumisita yung pinsan namin sa father side, kasama yung pamilya niya, doon kami nag-gathering sa bahay ng parents namin. At si wife naman, may event sa office nila. Kaya sabi ko, enjoy ka muna. Mamimiss kita. Mukhang nag-enjoy naman siya doon. At ako naman, since nagstay sa bahay ng parents namin, pinabili nga pala kami ng nanay ko ng snacks para after daw ng dinner, may makakain yung mga bisita. Kaya kasama ko naman ngayon yung ate ko. Kung tandaan nyo sa day 18 ng video namin, siya yung nagpahiram sa akin ng pambayad ng buo sa motor. Yung starting pa lang ako sa work. Halos magkaparehas nga kami ng mindset pagdating sa pera. Dapat, nasa healthy spending pa rin. Huwag yung puro splurge. Kaya thank you din, ate, sa mga malalalim na kwentuhan natin. Lagi kong tatanawin na utang na loob yung pagbibigay sa akin ng panimula, di lang financially, pero sa iba pang mga espeto sa life. Balik tayo sa present. Kung napansin nyo, ito yung araw ng kaarawan ko. Pag-uwi namin ni wife, diretso linis agad ng bahay. At habang naglilinis, doon namin napagkwentuhan itong journey namin, papuntang 1M savings goal. Oo nga no, habang tumatagal, nawawalan na tayo ng kaibigan. Nawawalan na tayo ng mga tumitingin sa atin, nagkikare sa atin, at nagiging masaya para sa atin. At alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, ngayon, hindi lang sila tumitingin sa atin. Ipinapanalangin pa nila tayo. Hindi lang sila sobrang care sa atin. Minsan pa, nag-extend talaga sila ng help para sa amin. At hindi lang sila masaya kapag may naaabot tayong bagay-bagay. Genuinely, gusto nila tayong makita na umaangat. Kaya doon namin na-realize yung mga taong kasama mo sa hirap, sa simpleng kwentuhan, sa ordinaryong buhay, at sa growth, sila pala yung kaibigan na nagiging tunay na pamilya mo na rin. Hindi pala kami nawawalan ng mga kaibigan, nagiging pamilya pala namin sila. Hindi man araw-araw magkasama, pero ramdam mong totoo. Yung tipong kahit walang pera, walang kamera at walang kapalit, nandyan pa rin. At gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng bumati at nag-celebrate ng birthday ko. Sobrang na-appreciate namin kayo ng asawa ko. Kaya habang tumatanda pala tayo, mas nare-realize nating hindi paramihan ng tao ang sukatan ng yaman, kundi yung kalidad ng mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Lalo na yung mga kaibigan na naging pamilya mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 45 pa lang, tuloy-tuloy na to. Para sa amin, ang maganda at maayos na finances, nagsisimula talaga sa pagmamahalan. Day 46 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa San Newlywed. Kakatapos lang ng handaan kagabi at may mga onting natirang ulam. Finlex pa nga ni wife, lahat ng tira. May ulam, may desserts, may inumin. Kompletong-kompleto pa rin. Kaya pagdating ng tanghalian, hininit agad namin yung mga natira. Yun na yung naging lunch namin. At sa totoo lang, malaking bagay din yung ganong frugality kasi imbis na mapanisan o masayang yung pagkain, napapakinabangan at nakakatipid pa kami. After nun, doon namin lalo nasabi na ang maayos na finances nagsisimula talaga sa pagmamahalan. Since birthday ko nga, isa ito sa medyo malaking spend naming mag-asawa. Bumili kami ng cake na never pa naming natitikman before. Pero para sa amin, basta nasa budget,
Okay lang gumastos at lalo na hindi naman ito nakakasira sa goals nyo. Kaya nga naniniwala kami sa save, invest, be frugal, pero kasabay na rin nun yung huwag kang matakot gumastos sa mga moments na meaningful naman talaga. Ginaya pa nga namin yung cake cutting nung kasal namin para lang maibalik yung memories nung araw na naging husband and wife kami. At doon namin na-realize kapag mahal nyo talaga ang isa't isa, mas gusto nyo maging maayos yung finances nyo. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa future nyong dalawa. Unti-unti na rin namin tinototal yung expenses ngayong May. Since May pa naman ngayong araw ng video na ito, soon, i-update din namin kayo sa total expenses namin for the whole month. Yung mga difference ng expenses per month. Ngayong araw, hindi pa final kasi may mga darating pa sigurong gastos. Pero kampante kami kahit papano dahil ang expenses namin track at nakabudget naman. Sa dulo ng araw, nakapag-basketball pa ako para sa health at bonding na rin namin ng mga friends ko at pamangkin ko. At syempre, pag uwi, kasama ko uli yung pinakamagandang pahinga ko, yung asawa ko. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 46 pa lang, tuloy-tuloy na to. Maraming nagmamadali, pero sana hindi ikaw. Day 47 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Ngayong araw, pagising ko, napansin kong may kalat sa garahe namin. Pag-check ko ng CCTV, si Muning pala yung salarin. Yung mga basurahan kasi namin, may laman pang onting pagkain. Kaya siguro nagalaw niya. After nun, linis agad muna. At doon ko naisip, ganun din pala sa finances. Kapag pinabayaan mo yung maliliit na bagay, unti-unti rin nitong gugulihin yung sistema mo. Malaking bagay talaga yung pagiging maayos at intentional kahit sa simpleng bagay lang. Since sineselebrate pa rin namin yung birthday ko today, ito kasi yung first birthday na kasama ko na si wife bilang mag-asawa. Sabi namin, kailangan meron kaming celebration date na kaming dalawa lang. Kasi habang tumatanda ka, marirealize mong importante, mas alagaan yung relationship nyo kaysa yung savings nyo. Pero kung pwede yung both, syempre yun yung pinaka-goal namin. Bago kami umalis, nakita ko na yung nakasuksok sa gate. Oo, yung bill ng kuryente. At aminin natin, minsan nakakakaba talaga pagbukas ng ganong sobre. Pero dahil nakatrack naman kami sa expenses at may forecast kami sa magiging konsumo namin, hindi kami masyadong nagpanik. Binayaran ko na nga agad bago pa kami umalis para bawas isipin na rin. Dito, napag-usapan namin yung pinakamahalagang topic. Habang kumakain, napag-usapan namin ni wife na minsan gusto rin naming nagmamadali. Yung tipong iniisip namin palagi, magkano na kaya yung update sa ipon namin? Ilang percent na kaya ito sa 1M? Abot kaya? Bakit kaya hindi agad malaki? Sana araw-araw may nadadagdag, no? Pero doon namin na-realize, oo nga pala, hindi lang naman talaga pera yung goal nitong journey na to. Mas masarap pa rin makita na after 47 days, buo pa rin kami, nagmamahalan, may peace of mind, may maayos na relationships, may tiwala sa Panginoon, at unting-unting nagiging better sa paghawak ng finances, habang maayos din kumakayod sa buhay. Kasi nga, itong journey na to, unti-unti namin nakikita na ang pera, secondary lang. Uunahin mo muna yung mga primary sa buhay. At natuwa pa nga kami, kasi ang budget namin sa date na to ay 2,500 pesos. Pero naging okay na kami sa around 1,400 pesos na order. Tapos sabi ni ate, kapag nag-pay bill ka daw dito sa app na to, may 20% discount ka pa. Kaya imbis na 1,400 pesos, naging 1,100 plus na lang. Ayos na opportunity din to. Kasi cash mo ng bayaran, it means hindi ka uutang. Tapos may discount ka pang 20%. Minsan talaga, hindi mo kailangang ubusin yung budget para ma-enjoy yung moment. At hindi minamadali ang mga bagay na gusto mong tumagal. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 47 pa lang, tuloy-tuloy na to. For our 1 million savings goal, paano nga ba kami nagbabudget? Day 48 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Marami talagang nagtatanong sa amin kung paano namin hinahandle yung income at budgeting namin. Kaya finally, isi-share na namin yung detailed version. Meron kaming 3 types of income. Tinatawag namin ito na income 1, income 2, at joint income. Simple lang yung ibig sabihin nun. Pinag-iisa namin yung income naming mag-asawa. Share ko lang, ayaw nga naming tawaging pera ni husband o pera ni wife. Kasi para sa amin, iisa na lang talaga yun. At share ko lang ulit, bago tayo tumuloy, naniniwala kami na dapat may say ang bawat isa. Hindi porket mas mataas yung income ng husband o wife, siya na agad yung masusunod. Personally,
bilang husband, kapag may malaking plano o suggestion ako, talagang tinitake ko rin yung insights ni wife. Naniniwala kasi kami sa Proverbs 31:11-12, the heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. Kaya sobrang nagmamatter sa akin yung value at suggestions ni wife sa mga plano namin sa buhay. So balik tayo sa budgeting. Kapag combined na yung income, dito na papasok yung pinaka-exciting na part, yung paglilista ng priorities, which is ginagawa namin sa mga expenses namin. So ito na. Siyempre yung food like groceries, bigas, mga lulutuin sa bahay, utilities like electricity, internet, water, at cooking gas. Personal hygiene at house hygiene tulad ng shampoo, sabon, tissue, at mga panlinis ng bahay. Kasama na rin yung transportation like motor gas, parking, at maintenance. At dahil nagpapalaba kami, isama mo na rin yung laundry. Tapos, allowance and miscellaneous tulad ng eat out, desserts, birthday, o minsan pagbili ng bagong appliances o gamit sa bahay. At syempre, tithes at iba pang financial help. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Madalas kasi ang pinapakita lang namin sa inyo kung nanonood kayo ng mga previous videos namin is yung monthly expenses. Pero meron pa kaming tinatawag na non-monthly expenses. Ito yung mga hindi buwan-buwan pero kailangan paghandaan. Like nasiraan ng gripo, papalitan yung tubo sa banyo, aircon maintenance, renewal ng mga IDs, renewal ng rehistro ng vehicles, at iba pang annual fees na i-explain din namin sa inyo soon kung ano yung mga annual fees na yon. At kung andito pa rin kayo nanonood, please like, follow, and share nyo naman to sa mga taong need makita tong video na to. Ngayon, kapag nalista na namin yung total joint income at total expenses, ano na yung gagawin namin? So ito na. Saka namin tinitignan kung magkano yung possible naming masave. Share lang namin bago pa maglista ng expenses, meron na talaga kaming goal na savings. We, personally, goal talaga namin ni wife na kung kaya, 50% or above yung maitatabi namin. Ito, for example lang, kung 60,000 ang joint income, goal namin around 30,000 pesos. Yung masasave namin monthly. Tapos habang wala pa kaming immediate investment, nilalagay muna namin sa high yield savings account. Pwedeng time deposit sa bangko o treasury bills. Meron din namang high yield savings account dun sa mga digital banks. At sa huli, iba-iba man tayo ng status sa buhay, iisa lang naman yung pinapaniwalaan namin. Kung ano yung pinagkatiwala sa'yo ni Lord, gawin mo yung best mo para i-manage yun na maayos. Kasi alam naman natin kung saan talaga nanggagaling ang blessings, kundi sa Kanya lamang. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 48 pa lang, tuloy-tuloy na to. Minsan, isa lang naman yung problema natin. Day 49 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Nakalist na expense mo, nakabudget ka na, kumikita ka naman, at may times na nakakaipon pa. Pero isa lang naman minsan yung problema natin yung consistent execution. Yung para bang ganito, yung internet na 1,000 pesos per month na ginagamit mo sa work. Minsan, dadagdagan mo pa ng ibang monthly subscription na halos once a month mo lang naman gamitin. Pwede bang onting sacrifice muna para mas may masave ka para sa goals? Yung motor o kotse na gamit mo naman talaga at ang purpose ay dalhin ka sa trabaho. Pwede bang wag muna magpalit ng mapormang tampucho o mabilis na makina dahil hindi naman yun mahalaga. Kung ang purpose ay dalhin ka from point A to point B, mas mabuting ang expense mo yung gas at maintenance. Wala nang iba. Yung breakfast mo dati na masaya, 2 itlog na may kamatis, pandesal at black coffee, bakit parang nag-a-upgrade na yung kape papuntang iced caramel macchiato na venti? Sa almusal, ang mahalaga naman yung energize ka, hindi yung may mapost ka lang sa social media. Kung may asawa, okay din naman yung may date. Pero kung may savings goals kayo, di naman siguro kailangan sa mamahaling resto at super luxury ng kain. Siguro masaya at special din naman kung bibili ng quality na ingredients. Tapos sa bahay lulutuin. Di naman namin sinasabing na i-deprive nyo yung sarili nyo. Sadyang kung wala pa dun sa savings goal, wag muna tayo ganito. Madalas kasi na nakikita nyo sa iba, ginagawa nila ito dahil negosyo nila o doon sila kumikita ng pera sa pagiging ganun ng lifestyle. Pero kung ikaw, di yun yung purpose mo, huwag kang makisabay at gawin mo yung nararapat para sa'yo. Kaya sana maging paalala to sa atin na ang goals at plano may execution. Di lang one day, di lang 1 week, mahabang consistency ito. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 49 pa lang, tuloy-tuloy na to. Tara, tignan natin at i-compare yung expenses namin ng month of April at month of May.
Day 50 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa San Newlywed. Today, halos finalize na yung expenses namin for April at May. Kaya sinubukan namin silang i-compare. Kapag kasi may tracking ka, mas madali kang makaka-backtrack. Makikita mo bakit lumaki, bakit bumaba, o bakit nag-iba yung expenses mo bawat buwan. Pero bago yan, share muna namin nangyari kagabi. Biglang kumidlat ng sobrang lakas tapos nawalan kami ng kuryente. Buti na lang, 15 minutes away lang bahay ng parents namin. Kaya doon muna kami nakapag-charge. Doon na rin ako nakapag-exercise at nakaligo habang hinihintay bumalik yung kuryente. Thankfully naman, after ilang oras, bumalik din naman. So ngayon, ito na yung comparison namin ng April versus May expenses. Napansin namin na mas lumaki yung expenses namin nitong May. Pero sa totoo lang, hindi kami nagulat, hindi kami nagpanik, at hindi rin kami nagtaka kasi halos araw-araw namin nakikita kung saan napupunta yung pera namin. Maraming factors bakit mas mataas ngayong May. Una, sobrang init ngayong buwan, kaya mas malakas konsumo ng kuryente lalo na sa mga appliances. Pangalawa, nung May, nagka-Mother's Day, kaya syempre tinreat namin yung mga magulang namin. Pangatlo, birthday month ko nga pala, kaya may konting extra gastos din. At sa groceries naman, may onting wants kaming binili ni wife. Pang-apat, bumili kami ng maliit na electric fan para may hangin sa kitchen at mas komportable habang kumikilos sa bahay. Pang-lima, 31 days ang May. Ibig sabihin, mas maraming araw din ang expenses. At dito namin mas na-appreciate yung budgeting. Kasi hindi lang siya basta feeling ko ganito yung gastos namin. May real data ka talagang tinitignan. Kaya mas natutunan namin na mas madali kang mag-a-adjust kapag alam mo talaga yung katotohanan ng finances mo. Kaya kayo din, ina-encourage din namin kayo mag-budget at magka-savings goal para din naman sa future nyo. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to, day 50 pa lang, tuloy-tuloy na to.